Assalamualaikum at magandang araw sa lahat. Ako po si Mila Malang at ang paksang aking tatalakayin ay isa sa mga sitwasyong pangwika ay ang dyaryo. Noon pa man, palagi na nating naririnig ang salitang dyaryo. Subalit, hindi natin alam kung anong klaseng dyaryo ang ating mga binabasa. Sa puntong ito, may dalawa tayong uri ng dyaryo na tatalakayin, ang broadsheet at ang tabloid. So ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa at ano ang mga pagpapakahulugan nito? Mga sitwasyong pangwika, pangatlo, dyaryo. So ano nga ba ang dyaryo? Ang dyaryo ay isang uri ng pahayagan na nagbibigay ng impormasyon. Subalit, may dalawa tayong uri ng dyaryo na tinatawag. Una, broadsheet. Pangalawa, tabloid. So ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ano nga ba ang kahulugan ng broadsheet? Broadsheet, tumutukoy sa pinakaraniwang format ng pahayagan o newspaper na gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan ng balita. Binibigyan din ang malalim na sakop at malinawang pagtalakay sa mga artikulo at editorial. Pinakamalaking format ng pahayagan na may vertical na mga pahina. Karaniwang Ingles ang gamit ng wika. So ang broadsheet, sa madaling salita, isa itong uri ng pahayagang formal na karaniwang nakalimbag sa wikang Ingles. Dahil ang isang broadsheet ay karaniwang mambabasa nito ay may kaya sa buhay. Madalas binabasa ng mga taong professional tulad ng abogado o doktor o mga businessman at marami pang iba. At ang broadsheet o pahayagan na o newspaper, ito ay uri ng pahayagan na may seryosong pagbabalita at ang saklaw na sakop nito ay malawak sapagkat hindi lamang pambansa ang sakop nito kundi kasama din ang international o maging ang ibang bansa. So, ang halimbawa ng broadsheet ay Manila Bulletin at saka Inquirer at marami pa yang iba. Pangalawang uri ng dyaryo, tabloid. So, ano nga ba ang tabloid? Ang tabloid ay tumutukoy sa isang maliit at makitid na paraan ng pagpapahayag ng mga kwento na maikli at may posibilidad na maging lapastangan sa estilo ng pagsulat. Maliit ang espasyo ng pangkonteksto sa mga balita. So, sa madaling salita naman, ang tabloid ay isang uri ng dyaryo na depormal na karaniwang nakalimbag sa wikang Tagalog. At ang tabloid, ito naman yung sinasabi nilang dyaryong pangmasa. Bakit? Dahil wikang Pilipino nga ang gamit dito at ang target ng dyaryong ito ay ang mga pangkaraniwang tao lamang na mabilis makaunawa ng wikang Pilipino. Halimbawa, tulad ng mga driver, tendera sa palengke, at marami pang iba. So, dahil ang tabloid ay isang di formal na pahayagan, maraming mga di kaaya-ayang mga salita o mga larawan ang makikita rito. Halimbawa ng tabloid ay ang Abante, Ngayon, and Remate.